Ilang years po kayong nakulong sa Nung uli na Manila po. City Jail? Oo, 2 taon po, mahigit. 2 taon. Mahigit 2 taon. Kasi ako po'y taga Mindanao, Muslim po. Nung nasa Manila City Jail po ako, tinitingnan ko lang po minsan pag may nangangaral po na salita ni God doon sa loob. Kaya lang may galit po kasi ako eh. Galit po ako dun sa mga Christian. Bakit po? Muslim po ako. At hindi din po ako naniniwala sa Diyos. Pag sinabi mo kasi sa akin na merong Diyos, hindi po ako naniniwala. Katuwiran ko kung totoong may Diyos eh. Bakit ganito yung buhay ko? Bakit pinatay ang pamilya mo? Opo. Minsan may nagsasabi, pagsubok lang yan. Hindi ka bibigyan ni God ng pagsubok na hindi mo kakayanin. Mm. Binabara ko po yun. Ano sinasabi? Sinasabi ko, bakit? Yung kapatid ko, kinaya ba niya yung pagsubok na yun? Yung ate ko, kinaya ba niya? Anong pagsubok yun? Nung panahon po na yun, may masipag kasing Kristiyano na pumapasok sa loob, yung pastor po. Minsan tinatakpan ko po yung tenga ko eh. Kasi? Ayaw ko makinig. Minsan galit ako. Kasi pagod ka sa pagbubuyon, magpapahinga ka na lang, mag-iingay pa siya doon. Minsan galit na galit ako. Kaya lang minsan pag nagsasalita siya, sabi niya, totoong merong Diyos. Totoong may gumawa ng mundo. Nung narinig niyo po yun, ano pong sinabi ninyo? Ganun pa din po, matigas pa din yung puso ko. Ano sabi niyo po sa kanya? Sabi ko, hindi totoo yan. Hanggang sa dumating yung panahon na, kasi kahit anong gawin mo sa loob ng kulungan kasi kwadrado lang yan eh. Naririnig at naririnig mo? Naririnig at naririnig mo talaga. Minsan sabi niya, kahit gaano karami yung kasalanan, andang ipatawad ng Diyos ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi, magiging busila kayo sa kaputihan. Ginamit niya yung Isaias 1:18. Tinignan ko po yung sarili ko noon. Ako na yung pinakamarumi siguro sa lahat eh. Kasi 2 taon na yung damit ko, iba-iba na ang kulay. Doon ko pinupunas yung mga dumi. Ang short pan ko din po, punit na eh. Kita na din po talaga yung hari ko. Minsan ginaganyan ko na lang. Kasi nahihiya din naman po ako. Nung sinabi niya yun, tinignan ko yung sarili ko kung may pinakamarumi. Pagdating naman sa kasalanan, ako yung pinakamakasalanan tao. Kasi nabuhay po ako sa pagnanakaw eh. Kasinungalingan, kasamahan. Hanggang sa naisip ko, sabi ko, kung totoong mayroong Diyos, ang dami naman tao eh. Bigla akong napayuko. Tumingala ko, yumuko ako. Umiyak ako. Kung totoo kang Diyos, imposible. Imposibleng ano? Nakikita mo naman siguro ako, kilala mo naman siguro ako. Oo. Ang daming tao, nakakadamit, nakakakain na maayos. Bakit ikaw? Sabi ko, bakit ako hindi? Maawain kang Diyos. Sabi ko, baka pwede mo naman akong gawing kaibigan. Kawaan mo naman ako. Itulad mo lang ako sa kanila. Di ko alam na umiyak na ako noon. Nung matapos pong magsalita yung pastor, hindi po ako makatingala. Pumunta ako doon sa gilid. Lumipas yung ilang araw. May biglang nagbigay sa akin ng damit. May nagbigay sa inyo ng damit? Opo. Daniel Barreros. Sino po si Daniel Barreros? Bilanggo din po. Bigla-bigla na lang binigyan kayo ng damit? Sabi ko, naawa lang itong tao na to sa akin. Kaya niya binigyan ako ng damit. Hindi niyo po naisip, kuya, na instrumento ng Panginoon yung taong iyon? Hindi po nung panahon na yun. Sabi ko, naawa lang to. Hanggang sa sinabi ko, Lord, kung totoo ka, magkita ka naman sa akin. Sabi ko, Lord, ikaw ba so? Kasi may Bible doon na inuunan po nung Chief Maynaria po. Hiniram ko po yung Bible. Hindi po kasi ako nakapag-aral. Tinignan ko doon, mas pinabasa ko doon sa mga tagarot. Doon po ako nagumpisa po talaga na paturo magbasa ng Bible. At ano pong naging epekto nun sa inyo? Nung nagbabasa na po ako, lagi ko nang niyayakap yung Bible ko. Kahit di ko naintindihan. Napansin ko na lang po na bigla pong may nagsabi sa akin, kumain ka. Hindi pa po ako nakakain ng pagkain na masarap galing sa labas. Dumating po yung bastonero. Sabi niya, tayo, anong problema po nito? Sabi ni Commander Steve, ito si Nestor,
lagi ito nagbabasa rito ng Bible. Pinakilala ko sa mga tao. Si Nestor ngayon, kung may utos si Nestor sa inyo, sundin na lang nyo. Hindi na siya pwede rito utusan. Ang gagawin na lang niya mananalangin sa Diyos. Kung babasa ng Bible. Ang sabi ko na lang kay God, Lord, hindi kita kilala. Pero ngayon, sabi ko sa kanya, unti-unti na kita nakikilala. Sabi ko, patawan. Patawarin mo ako sa kanya. Kasi yun na po yung magiging papel ko, magbasa na lang ng Bible, manalangin. Ginawa ko yun. Nagbasa po ako ng Bible noon. Napansin ko na lang po, dun sa loob ng kulungan. Wala na po akong trabaho. Matagal na niya kayong pinatawad.